Ang hangin, sa silid, pulungan, ng Alcantara Media Holdings, sa Makati ay kasing bigat ng tingga, at kasing lamig ng malamig na kape na hindi pa nagagalaw sa gitna ng mesa. Sa likod ng malalaking bintana, naglalabal ang dapit, hapon, at ang nagkikisilapang mga ilaw ng syudad. Sumasalamin sa mukha ng mga miyembro ng lupon ng direksyon na nakaupo. Bawat isa'y may sariling balisa sa mga mata. Nasa dulo ng mesa, si Leandro Lin Alcantara, ang CEO. Ang kanyang mamahaling barong Tagalog ay malinis at plansado, ngunit hindi nito maitago ang pagod sa kanyang balikat at ang lalim ng mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Pilit siyang nagpapakita ng kumpiyansa. Ang ngiti niya ay manipis na manitis at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ginoo, simulan niya, ang boses ay pilit na matatag. Ang sitwasyon ay isang hamon lamang, isang pansamantalang pagsubok. Tulad ng dati, babangon ng Alcantara Group ng mas malakas kaysa dati. Tumamutang mo ang ilang miyembro, ngunit marami ang nakayuko. Iniiwasan ng kanyang tingin ang quarterly financial report na nakalatag sa bawat isa ay hindi nagsisinungaling. Malalim na ang pagkalugi at ang mga banta ng pagkalat ng balita sa publiko ay nagbabadyang gumuho ang kanilang pundasyon. Sa loob ni Leandro, kumukulo ang dalit. Paano nangyari ito? Ang kanyang imperyo, ang pangalan ng Alcantara, ay hindi dapat makaranas ng ganitong kabiguan. Ito ay bunga ng isang seri ng kamalasan, hindi ng kanyang mga maling desisyon. Hindi kailanmanin. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng makintab na itim na blazer, na sinusundan ng isang lalaking may kakaibang presensya. Napatingin ang lahat sa kanya. Siya ay si Ethan de la Cruz. Bata pa. Marahil nasa huling bahagi lamang ng kanyang 20s, ngunit ang kanyang tindig ay naglalaman ng karunungan at kapangyarihan na tila lumampas sa kanyang edad. Ang kanyang suot na dark suit ay walang bahid, nungis ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay matalin, may malalim na kulay na hindi nababasa. May kakaibang lamig sa kanyang mukha, tulad ng makal na pinalamig sa yelo. Patawad sa pagkaantala. Anya, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Halos walang emosyon. Ako si Ethan de la Cruz, kinatawan ng Mondeo Global Investments. Nagkatinginan ng mga miyembro ng lupon at marami ang kumunot ang noo. Narinig na nila ang pangalan ng Mondeo Global. Isang dayuhang investment fund na biglang sumulpot at bumili ng malaking porsyento ng shares ng Alcantara Media Holdings sa loob lamang ng ilang buwan sa gitna ng pagbagsak ang halaga nito. Hindi na mabilang ang mga espekulasyon kung sino ang nasa likod nito, ngunit walang sino man ang akalang ang kinatawan ay ganito kabata. Ginoong de la Cruz, sabi ni Leandro, sinubukan niyang panatilihing magalang ang tono, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Hindi namin inaasahan ng inyong pagbisita. Ang krulong na ito ay pribado. Bahagyang ngumiti si Ethan, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Inoong Alcantara, bilang pinakamalaking individual shareholder ngayon sa Alcantara Media Holdings, sa tingin ko, ay may karapatan na kung dumalo sa anumang pulong na may kinalaman sa kapakanan ng kumpanya. At, kung hindi ako nagkakamali, ang kasalukuyang kapakanan ng Alcantara Group ay nasa lubhang delikadong sitwasyon. Nagtaasan ng kilay ng ilang miyembro. Ang diretsong pananalita ni Ethan ay tila sampal sa mukha ng pilit na pagpapanggap ni Leandro. Walang pag-aaksaya ng oras, inilabas ni Ethan ang isang tablet mula sa kanyang briefcase. Tumito ako para magbigay ng solusyon. Anya, bagamat masakit, naniniwala ako na ito ang tanging paraan
upang mailigtas ang nalalabi sa Alcantara Group. Ipinakita niya ang isang presentasyon sa malaking screen sa harap ng silid. Lumitaw ang mga bar graph, financial projections, at matatalim na datos na nagpapakita ng mabilis na pagbulusok ng kumpanya. Ang Monteo Global Investments, patuloy ni Ethan, ang bawat salita ay kalkulado, ay nagbibigay ng porman na alok upang ganap na bilhin ng Alcantara Media Holdings. Isang takeover bid. Umulong ang mga miyembro. Ang suhestyon ni Ethan ay hindi lamang bold. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Isang takeover. Madiing na tanong ni Leandro. Ang kanyang pilit ng ngiti ay tuluyang nawala. At ano ang presyo ninyo para sa aming dekadang pinaghirapan? Hindi namin ibebenta ang Alcantara Group. Sa kasalukuyan, sabi ni Ethan, diretsong tinitigan si Leandro. Ang halaga ng Alcantara Group ay bumaba ng halos 40.0% sa loob lamang ng 2 taon. Ang inyong flagship project, ang Project Phoenix, ay hindi lamang nabigo, kundi nagdulot pa ng malaking pagkalugi na halos 100 milyong piso dahil sa mga mismanagement at overspending sa marketing na hindi dumaan sa wastong betting process. Kumuyo ang kamao ni Leandro sa ilalim ng mesa. Ang Project Phoenix ay ang kanyang personal na proyekto at ang mga detalye ng pagkalugi doon ay hindi pa ganap na isinapubliko. Paano mo nalaman yan? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Masusing pag-aaral, sagot ni Ethan. Kalmado pa rin. Bukod pa riyan, nabatid namin na may malaking utang na nakatago sa ilalim ng isang offshore account na pagmamay-ari ng isa sa inyong mga subsidiary na hindi nakalista sa opisyal na ulat. Ang utang na ito ay matagal ng overdue at malapit nang magdulot ng default na maaaring magpabagsak sa buong konglomerate. Ang mga salita ni Ethan ay tumama kay Leandro tulad ng kidlat. Ang mga impormasyong ito ay lubhang sensitibo at dapat ay manatiling lihim. Ito ay impormasyon na tanging mga taong malalim ang pagkakakilala sa loob ng kumpanya ang makakaalam o mga kaaway na may kakayahang maniktik. Sino ang Ethan de la Cruz na ito? Hindi lang siya isang simpleng investor, siya ay isang manghuhula. O mas malala pa, isang saboteur. Walang katotohanan yan, sigaw ni Leandro. Tumayo siya ng padabog, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Iyan ay paninirang. Puri, sino ka ba sa akala mo? Nagpapanggap kang isang sarar habang ninanakaw ang aming pinaghirapan. Hinarap ni Ethan ang galit ni Leandro nang walang kurap. Ginoong Alcantara, ang mga datos na ito ay galing mismo sa inyong internal audits na sa tingin ko ay napapabayaan ninyong pagtuunan ng pansin. Ang aming alok ay nagkakahalaga ng bilyong piso, isang makatarumang presyo para sa isang kumpanya na nasa bingit na ng pagkalugi at may matinding problema sa reputasyon. Maraming miyembro ng lupon ang nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga tingin ay bumaling kay Leandro, may pagdududa at pagkatakot sa kanilang mga mata. Ang pagkalugi, ang mga lihim na utang, lahat ay totoo. Pinipilit lang ni Leandro na itago. Hindi ka makakalusot dito, patuloy ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang Alcantara Group ay hindi mapupunta sa mga katulad mo. Wala ka, hindi ka namin kilala. Sa sandaling iyon, pahagyang kumibot ang labi ni Ethan. Isang napakaliit na paggalaw na hindi napansin ng karamihan. Ngunit para kay Leandro, na nakatitig sa kanya, ng buong galit, tila may kakaibang kinang sa mga mata ni Ethan. Isang anino ng pagkilala na hindi niya maipaliwanag. Maaring hindi niyo ako kilala ngayon,
Ginoong Alcantara, sabi ni Ethan, ang kanyang tinig ay lumamig lalo. Ngunit darating ang panahon na malalaman niyo ang lahat. Ang alok ay nasa mesa. May 1 linggo kayo para pag-isipan. Tumayo si Ethan. Maayos na isinara ang kanyang briefcase. Walang paalam. Lumabas siya ng silid pulungan. Kasama ang kanyang kasama. Ang pinto ay sumara ng tahimik sa likuran niya, ngunit ang tunog nito ay tila isang malakas na dagundong sa tainga ni Lindro. Naiwan si Lindro na nakatayo. Iisa. Sa gitna ng silid na puno ng katahimikan at nababasang pandududa. Ang Alcantara Media Holdings, ang kanyang ipinagmamalaking imperyo, ay biglang naging tila isang kastilyong buhangin na hinahampas ng isang alon na hindi niya nakita na paparating. Lamdam niya ang pagdami ng wrinkles sa kanyang mukha, ang pagbigat ng kanyang kaluluwa. Sa labas ng gusali, tumayo si Ethan de la Cruz sa isang balcony ng Montero Global in Las Vegas. Ang lamig ng hangin sa gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang nagkikislapang ilaw ng Manila, ang syudad na naging saksi sa kanyang nakaraan at sa kanyang mitiin. Ang isang bahagyang ngiti ay gumuhit sa kanyang labi, isang ngiti ng tagumpay, ngunit may bahid din ng malalim na pait. Naalala niya ang isang pangako. Hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula pa lang. 12 taon, bago pa man ang malamig na paghaharap sa Alcantara Media Holdings, iba ang Manila. Mas marumi, mas maingay, at mas matapang ang amoy ng kape, usok ng tambutso at sariwang isda sa mga pamilihan. Mas matindi ang sikat ng araw sa mga bubong ng yero, sa barangay, Sampaguita, kung saan ang mga eskinita ay kasing sikip ng mga pangarap na pilit dinidikitan ng mga residente. Dito, lumaki si Isabel Bel Reyes. Hindi siya isang dilag na mayayaman ng magulang, ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi matatawaran mula sa simpleng ganda ng kanyang mukha hanggang sa malalim na kabutihan ng kanyang puso. Bata pa lang siya'y namulat na sa hirap. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay isang masipag na labandera at tindera ng gulay, na buong buhay ay nagpakahirap para lamang may maipakain sa kanilang dalawa. Ngayon, matanda na si Aling Nena at si Bel na ang bumubuhay. Ang kanilang munting bahay ay yari sa kahoy at lumang yero, nakasiksik sa gitna ng iba pang barong. Ngunit sa loob nito, mayroong init at pagmamahalan. Si Dal ay nagtatrabaho ng part-time sa iba't ibang lugar bilang katulong sa mga bahay, tagaluto sa maliit na karinderya, o minsan ay taglahugas ng plato sa mga katero ng mayayaman. Ang bawat sentimo ay kanyang iniingatan, lalo na't nagsisimula nang humina ang katawan ni Aling Nena, madalas nang magkasakit. Isang mainit na gabi, habang aayos ng gulay para ibenta kinabukasan, narinig ni Bel ang panghihikayat ng kanyang kaibigang si Cynthia. Bel, may racket mamaya. Party sa mansyon ng mga Alcantara. Malaki ang bayad. At madali lang daw. Tagapagsilbi lang. Nag-aalangan si Dal. Kilala ang mga Alcantara, isang pangalan na kumakatawan sa kapangyarihan at kayamanan, ngunit kasama rin ang reputasyon ng pagiging mayabang at mapagmataas. Ngunit ang pag-aalala para kay Aling Nena ay nagtulak sa kanya. Sige na, Cynthia. Kung madali lang at malaki ang bayad, kailangan ko talaga. Nagtungo sila sa mansyon ng mga Alcantara, isang dambuhalang istruktura ng marmol at kristal sa gitna ng isang mayayamang subdivision. Ang pagpasok pa lang sa malaking gate ay tila pagtawid sa ibang mundo. Ang mga ilaw na nakakalat sa hardin ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa.
at ang matinis na musika mula sa loob ay nagpapakita ng isang pagtitipon na puno ng walang hanggang pagpapakitang gilas. Ang amoy ng mamahaling pabango, inihaw na kalon, at iba't ibang inumin ay pumuno sa hangin. Sa loob, ang mga bisita ay nagsisiksikan, halos lahat ay nakasuot ng formal at mamahaling damit. Ang mga tawa ay nagpapakita ng kawalang malay sa kahirapan ng nakararani. Si Belle, sa kanyang simpleng uniforme ng caterer, ay tahimik na nagsisilbi, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa lahat. Nakita niya si Leandro Alcantara, ang iisang tagapagmana, ang bida ng gabing iyan. Matangkad, guwapo, at mapagmataas. Nakasuot ng puting barong na tila sumisigaw ng kanyang posisyon sa lipunan. Siya ay palaging nasa gitna ng atensyon, kasama ang kanyang kasintahang si Bianca Vergara, isang babaeng kasing ganda ng isang modelo, na may matalim na dila at tila kulang sa pag-aalala para sa ibang tao. Habang naglalakad si Belle bitbitang tray ng champagne, tumama siya sa isang lalaking lasing na lasing. Ang ilang baso ng champagne ay natapon sa barong ni Leandro, na nakatayo malapit sa kanya. Kausap si Bianca. Ay, pasensya na po, senyorito. Agad na paumanhin ni Belle, namumutla. Lumingon si Leandro, ang kanyang mga mata ay lumabo sa kalasingan, ngunit puno ng galit. Tinitigan niya si Belle, ang kanyang paningin ay tila nagbago. Nakita niya ang mahabang buhok, ang simpleng kagandahan. Bianca, pulong niya, ang kanyang tinig ay mapanghamak. Bakit ka narito? Sinusundan mo pa rin ako? Nagulat si Belle. Hindi po, senyorito. Hindi po ako si Bianca. Ako po si Isabel, nagtatrabaho lang po ako rito. Ngunit hindi nakikinig si Leandro. Sa kanyang kalasingan, ang kanyang isip ay gumawa ng isang maling koneksyon. Naaalala niya ang isang matinding pagtatalo nila ni Bianca noong isang linggo at ang pagtawag sa kanya ni Bianca bilang isang walang kwentang mayaman na hindi makakahanap ng punay na pagmamahal. Ngayon, sa harap niya, ang tila si Bianca ay nagpapanggap na isang hamak na katulong para lamang kunin ang kanyang atensyon. Ang kanyang galit ay lalong nag-alab. Nagpapanggap. Umismid si Leandro. Para saan? Para makuha ang awa ko? O para makahingi ng pera? Sa harap ng mga nagmamasid na bisita, kinuha niya ang wallet mula sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang bungkus ng perang papel, libong piso, at iniwasiwas sa mukha ni Belle. Oh, narito. Dahil yan lang naman ang gusto mo, hindi ba? Yan lang ang kaya mong gawin, isang hamak na gumbigger na nagpapanggap na inosente para makahutot ng para. Ang mga salita ni Leandro ay parang sampal sa mukha. Ang mga pera ay nagkalat sa sahig. Namutla si Belle. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa kahihiyan. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit, hindi sa paghahagis ng pera, kundi sa brutal na paghusga at pagmamaliit sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga perang nakakalat sa sahig, na parang ang kanyang dangal ang nasa lupa. Leandro, sigaw ni Bianca, nakakarating lang at nakita ang eksena. Ano nang ginagawa mo? Hindi siya si Bianca, ngunit huli na. Ang mga kamera ng mga nagko-cover ng party ay nakunan na ang buong eksena. Sa loob ng ilang oras, kumalat sa social media ang video ng pagpapahiya ni Leandro sa isang babaeng nagtatrabaho. Ang video ay naging viral. Niyon, milyong Pilipino ang nakakita sa pagmamataas ni Leandro
at sa kalabisan ng kanyang kayamanan. Ang mga komento ay nagbuhos galit, pagkasuklam, at pagsuporta para kay Belle. Tinawag siyang ang dalagang inapi ng Alcantara. Ang iskandalo ay umabot sa mga pahayagan, sa telebisyon, at sa radyo. Nagkaroon ng malawakang panawagan para sa hustisya at ang reputasyon ng pamilya Alcantara na matagal nang pinoprotektahan ng kanilang kayamanan ay biglang nasa bingit ng pagguho. Ang kanilang media empire ay pinagbantaan ng boycott. Si Doña Elena Alcantara, ang matriarch ng pamilya, ay halos sumabog sa galit. Isang babaeng kasing tigas ng bakal at kasing taktika ng isang general. Ang kahihiyan na ito ay hindi niya matatanggap. Hindi nila kayang mawala ang diwala ng publiko. Lalo na't sila ay nasa industriya ng media. Agad siyang nagpatawag ng pulong. Leandro, galit na sabi ni Doña Elena sa kanyang anak. Pinahiya mo ang pangalan natin. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa bingit ng pagkalugi ang lahat. Lasing lang ako. Ma, hindi ko siya kilala. Akala ko si Bianca. Pilit na paliwanag ni Leandro, ngunit humihina ang kanyang boses. Walang pakialam ang publiko. Sa kalasingan mo, ang nakita nila ay isang mayaman at mapagmataas na Alcantara na ng api ng isang mahirap na babae. Malamig na malamig ang tinig ni Doña Elena. Mayroon akong solusyon. Para mailigtas ang ating reputasyon, para patahimikin ang mga tao, at para ipakita na may puso tayo, papakasalan mo siya. Nagulat si Leandro. Ano? Pakakasalan ko ang hamak na katulong na yon. Hindi ko gagawin yan. Gagawin mo, Leandro. Maring sabi ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay kasing talin ng punyal. O, makikita mo ang iyong sarili na walang mana at ang iyong pangalan ay madudumihan habang buhay. Piliin mo. Sa kabilang banda, si Isabel ay nabubuhay sa gitna ng kahihiyan at pagkabigla. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako. Ang mga kapitbahay ay may halong aalala at pagkaawa. Ngunit ang pinakamabigat ay ang pagdami ng sakit ni Aling Nena. Ang matinding stress at ang kawalan ng sapat na pagkain ay lalong nagpapahina sa kanyang ina. Isang araw, pinatawag siya ni Doña Elena. Sa mansyon, sa kabila ng lahat ng kanyang puot, para kay Leandro, ipinahayan ni Doña Elena ang kanyang paghingi ng tawad at ang alok ng kasal. Inialok din niya ang sapat na pera para sa pagpapagamot ni Aling Nena. Sa simula, tumanggi si Isabel. Hindi niya matatanggap ang kasal na batay sa kahihiyan at pagpapanggap. Ngunit nang makita niya ang lumalalang kondisyon ni Aling Nena at ang matinding paghahanap niya ng pera, bumigay siya. Para sa kanyang ina, gagawin niya ang lahat. Sige po, Doña Elena, mahina niyang sabi. Papayad po ako para sa aking ina. Ang kasal ay isang malamig na seremonya. Walang pagmamahalan, walang kagalakan. Si Isabel ay nakasuot ng simpleng puting bestida habang si Leandro ay nakasuot ng barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Naganap ang kasal sa isang pribadong kapilya. At kasunod nito ay isang maikling reception na puno ng bilit ng ngiti at pagpapanggap. At doon, nagsimula ang kanyang impyerno. Si Isabel, na ngayon ay Isabel Reyes Alcantara, ay nanirahan sa mansyon, ngunit mas masahol pa kaysa isang katulong. Si Leandro ay publikong itinanggi siya. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan kay Bianca na mas madalas pang makikita sa mansyon kaysa kay Isabel mismo. Tinatato siya ni Leandro na parang hangin, isang anino na hindi karapat
dapat tingnan. Wala siyang karapatan sa halos anumang bagay, maliban sa pagkain, at bubong sa kanyang kulunan. Isulit siya sa isang silid, malayo sa sentro ng pamumuhay ng pamilya. Ang kanyang mundo ay lumiliit sa apat na sulok ng kanyang silid, at sa minsang pagbisita niya kay Aling Nena, na pinayagan na lamang pagkatapos ng kasal. Ngunit sa kabila ng lahat ng pait, isang himala ang nangyari. Nalaman ni Isabel na nagdadalang tao siya. Isang munting asa sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ibinigay niya ang balita kay Leandro. Ngunit tinanggihan lang siya nito. Hindi ko anak yan, sigaw ni Leandro. Hindi kita ginalaw. Imposible. Alam ni Isabel na nagsisinungaling si Leandro. Isang gabi, sa gitna ng kanyang kalasingan, pumasok si Leandro sa kanyang silid at pinilit siyang lapastanganin. Ito ang pinakamadili na bahagi ng kanyang pagtitiis, isang memorya na pilit niyang binubura. Ngunit kahit paano, ang bunga ng gabing iyon ay isang buhay. Ipinanganak ni Isabel ang isang malusog na batang lalaki. Elias Reyes. Inigyan niya ng apelyido niya dahil alam niyang hindi kailanman tatanggapin ni Leandro ang bata. Ngunit hindi pa rin tumigil ang kanyang pagdurusa. Habang lumalaki si Elias, mas lumalalim ang galit ni Leandro. Isang araw, matapos ang ilang buwan na pakikipaglaban sa sakit, pumanaw si Aling Nena. Ito ang huling kawad na uugnay kay Isabel sa kanyang pinanggalingan. Sa pagkamatay ng kanyang ina, wala nang dahilan si Doña Elena upang panatilihin si Isabel. Umalis ka na sa mansyon, malamig na utos ni Doña Elena. Tapos na ang pagganap mo, hindi na kailangan. Dalihin mo ang anak mo, at kalimutan mo na kailanman ay naging bahagi ka ng pamilya Alcantara. Walang pagpipilian, si Isabel. Pitbit ang kanyang anak na si Elias. Isang sanggol pa lamang. Bumalik siya sa barangay Sambagita. Ang dating munting bahay ay tila mas lalong lumiliit at nagiging malungkot. Wala na si Aling Nena. Wala na siyang anumang koneksyon sa dating buhay. Pumalik siya sa buhay na puno ng paghihirap. Nagbenta siya ng gulay sa palengke. Lumaban sa init at ulan. Kinailangan niyang maging matatag para kay Elias. Ngunit may isang pangako siyang ginawa sa sarili. Hindi niya sasabihin kay Elias kung sino ang tunay niyang ama. Hindi niya papayagan ang kanyang anak na maranasan ng pait at kahihiyan na dinanas niya. Itatago niya ang lihim ng kanyang simula hanggang sa araw na makahanap sila ng tunay na kapayapaan. Sa gitna ng pagtitinda ng gulay, sa init ng araw, tinitigan niya ang natutulog na si Elias sa duyan sa tabi niya. Ang munding bata ay payapa, walang malay sa bigat ng lihim na dala ng kanyang ina. Hinaplos ni Isabel ang buhok ni Elias. Hindi ka na maggurusa, anak ko, bulong niya. Hindi ka na makakaranas ng pait na dinanas ko. Ipaglalaban kita. Kahit isa. Ngunit hindi niya alam na ang kapalaran ay may mas malaking plano at ang pait ng nakaraan ay hindi lamang magiging isang alaala, kundi isang apoy na magsusunog ng mga tulay at magtatayo ng bagong daan. Ang init ng araw ay tila laging nakabantay sa barangay Sambagita, ngunit sa mga panahong ito, ang init na iyon ay hindi na nagdudulot ng ginhawa, kundi dagdag na bigat sa balikat ni Isabel. Ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran sa init ng palengke, sa lamig ng gabing may ulan, at sa walang katapusang aalala para sa kanyang anak na si Elias. Ang kanilang barong ay nakatayo pa rin, ngunit tila mas lalo itong yumuyukod sa bigat ng panahon at ng kanilang kapalaran. Ang pagpanaw ni Aling Nena ay
iwan ng malaking puwang, hindi lamang sa kanyang puso, kundi maging sa kanilang tahanan na ngayon mas lalong tahimik at malungkot. Isang gabi, matapos ang isang araw na puno ng pagod at kaunting kita, inayos ni Isabel ang munting kumot ni Elias na mahimbing na natutulog sa isang lumang duyan. Kinantahan niya ito ng isang paborito nitong oye, habang ang lampara sa gilid ay patay. Sindi nagpapahiwatig ng problema sa kuryente. Pinilit niyang ayusin ang saksakan na matagal ng maluwag, ngunit sa kabila ng kanyang pag-iinat, tila may kakaibang singaw na lumabas mula rito. Hindi niya ito gaanong pinansin. Sanay na sa mga lumang kabit ng kuryente sa kanilang lugar. Pagkatapos, umiga siya sa tabi ng kanyang anak. Hinayaan ang antok na lamunin ng kanyang pagod. Pandanghating gabi, isang nakakabinging ingay ang gumising kay Isabel. Isang malakas na pagputok na sinundan ng nakakapasong init at matinding liwanag. Nagulat siya at agad na napabangon. Ang kanilang lumang saksakan na kanina lamang ay kanyang inayos ay naglalabas na ng malalaking apoy. Mabilis na kumakalat sa dinding na yari sa kahoy. Elias! Sigaw ni Isabel, ang kanyang puso, ibumabagsak sa takot. Mabilis na umalab ang apoy. Ang mga tuyong kahoy at lumang yero ay naging panggatong sa nagnangalit na apoy. Ang usok ay mabilis na kumalat bumabalot sa kanilang maliit na silid. Narinig niya ang mga sigaw mula sa labas. Sunog, may sunog. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lamang kay Elias. Agad niyang inabot ang kanyang anak. Ang init ay nakakapasong at ang uso ay pumupuno sa kanyang baga. Ang mga ilaw ay nagpatay, sindi, at sa wakas ay tuluyang namatay. Iniiwan silang naliligo sa pulang ilaw ng apoy. Sinubukan niyang lumabas, ngunit ang pinto ay natabunan na ng naglalagablab na kahoy. Ang bubong ay unting bumibigay, at ang mga naglalagablab na piraso ay nahuhulog. Si Elias ay umiiyak, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ang kanyang ina. Niyakap ni Isabel si Elias nang mahigpit, ginamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga. Ang init ay dumadaloy sa kanyang balat at naramdaman niya ang matinding sakit ng pagkapaso. Ngunit hindi niya pinansin yon. Ang tanging nasa isip niya ay protektahan ang kanyang anak. Elias, anak, huwag kang matakot. Kasama mo si nanay, bulong niya. Kahit pa ang kanyang tinig ay nanginginig sa sakit at takot. Sa bawat segundo, lalong lumalaki ang apoy. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa usok at luha. Wala na siyang makita, kundi ang naglalagablab na paligid. Ang mga sigaw mula sa labas ay tila lumalayo, at ang kanyang hininga ay humihina. Sa sandaling iyon, tila nawalan na ng pag-asa si Isabel. Ang kanyang buhay, na puno ng pait, ay magwawakas na kasama ng kanyang anak sa naglalagablab na impyernong iyon. Niyakap niya si Elias, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagdasal. Nagdasal para sa kanyang anak, para sa kapatawaran, at para sa kapayran. Ngunit sa gitna ng kapahamakan, isang figura ang biglang lumitaw. Isang matangkad na anino ang humakbang sa gitna ng apoy. Ang mukha ay nakatalukbong. Tila hindi inaalintana ang nagngangalit na init. May kasama itong dalawang lalaki na may dalang mga pamatay, sunog. Ngunit ang figurang ito ang tila nagbigay ng utos. Hindi ito isang ordinaryong residente ng Sampaguita. Ang kanyang presensya ay malakas, may awtoridad. Mabilis na kumilos ang figura.
Agad nitong sinira ang bahagi ng dingnin na hindi pa lubos, na nasusunog. Lumilika ng butas. Nakita niya si Isabel na nakayakap kay Elias at agad na lumapit. Isabel, Isabel, hawakan mo ang kamay ko. Ang tinig ay malalim at may pagka-autoridad. Ngunit may himig din ng paalala. Pilit na idinilat ni Isabel ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim at puso, nakita niya ang kamay na nakaabot sa kanya. Sa kabila ng pagkalito at matinding sakit, hinawakan niya ang kamay na yon. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, ngunit nagawa niyang bumangon, bitbit si Elias. Maingat silang iginabay ng lalaki palabas sa nagliliyab na barong. Ang sariwang hangin sa labas ay tila isang biyaya, ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay lalong lumala. Ang kanyang mga braso at binti ay napaso at ang kanyang buhok ay bahagyang nasunog. Ngunit si Elias sa himala ay walang gasgas. Nang makalabas sila, inilapag sila ng lalaki sa isang ligtas na lugar. Tuon lamang niya ito lubos ang nakita. Matangkad, may edad na, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalin at puno ng karunungan. Nakasuot ito ng mamahaling barong, ngunit tila hindi inalintana ang usok at ang pagiging mausok ng kanyang kasuotan. May kasama itong mga mediko at mga bumbero na abala sa pag-apula ng apol. Isabel, sabi ng lalaki, ang kanyang tinig ay kalmado. Ligtas ka na. At ang iyong anak. Niyakap ni Isabel si Elias, ang kanyang mga luha ay umaagos. Sino po kayo? Tanong niya. Hirap sa paghinga. Ngumiti ang lalaki ng malungkot. Ako si Matthew Fernandez. Bon Mateo. Ang iyong ina, si Aling Nana, ang nagligtas sa buhay ko noong kabataan ko. Sa isang aksidente, walang naglakas, loob na tumulong sa akin maliban sa kanya. Mayroon akong utang na loob sa kanya na hindi mababayaran ng pera. Nagulat si Isabel. Naalala niya ang kwento ni Aling Nena tungkol sa isang mayamang lalaki na kanyang tinulungan matapos itong masangkot sa isang aksidente sa kalsada. Ngunit hindi niya inakala na ang lalaking iyon ay si Don Matthew Fernandez, isang pangalan na tila lumalabas sa mga balita tungkol sa malalaking negosyo. Bagaman hindi ito madalas lumalabas sa publiko. Sinusubaybayan kita, Isabel. Pagtuloy ni Don Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Nakita ko ang lahat ng nangyari sa iyo. Ang pagpapahiya ni Lindro Alcantara, ang kasal, ang paglabas mo sa mansyon, at ang iyong pagtitiis para sa iyong anak. Hindi ko hinayang mamatay ang utang na loob ko sa iyong ina. Kaya nanatili akong nakatago sa likod ng mga anino, naghihintay ng pagkakataon. Ang mga salita ni Don Mateo ay tila bumubura sa kanyang pagkalito, pinapalitan ng pag-asa. Ngunit, bakit po ngayon? Dahil ngayon, kakailangan, tugon ni Don Mateo. Ang apoy na ito ay tanda, ang pagtatapos ng isang kabanata at simula ng panibago. Hindi mo na kailangan pang magdusa, Isabel. At hindi kailanman dapat maranasan ng iyong anak ang pait at paghamak na dinanas mo. Kinuha ni Don Mateo ang kanyang telepono at nagsimulang magbigay ng mga utos. Ihanda ang jet. Tatawag pa ako sa Geneva. Kailangan nating ayusin ang kanilang mga dokumento, isang bagong simula, isang bagong buhay. Hindi maintindihan ni Isabel ang lahat ng kanyang sinasabi, ngunit may isang bagay siyang naintindihan, may bagong pag-asa. Makalipas ang ilang araw, matapos gamutin ng kanyang mga paso,
at magpahinya sa isang lihim na paggamutan na inihanda ni Don Mateo. Isang bagong buhay ang naghihintay kay Isabel at Elias. Pinigyan sila ng bagong pagkakakilanlan. Si Isabel Reyes ay naging Victoria Becky de la Cruz, isang pangalan na sumisimbolo ang tagumpay at pagkabuhay muli. Si Elias Reyes naman ay naging Ethan de la Cruz, isang pangalan na may kapangyarihan at pag-asa. Dinala sila ni Don Metro sa Geneva, Switzerland, isang lugar na kasing danda at kasing yaman ng mga panaginip. Sa ilalim ng kanyang patnubay, si Victoria ay nabigyan ng pagkakataong mag-aral, hindi lamang sa mga libro kundi maging sa mga aralin ng negosyo at ng mundo. Mula sa pagiging isang inosenteng dalaga sa Sampaguita, nag-transform siya sa isang matalino, mapanuri, at makapangyarihang negosyante. Ang kanyang mga puso ay puno ng matinding pait mula sa nakaraan. Ngunit ang pait na iyon ay ginamit niya bilang gasolina sa kanyang pagbangon. Huwag mong haylaang lamunin ka ng galit, Victoria, payo ni Don Mateo. Gamitin mo ito bilang lakas upang hindi na kailanman mangyari ang nangyari sa iyo. Gumawa ka ng mundo kung saan ang katotohanan at katarungan ang mananaig. Tinanggap ni Victoria ang mga salita ni Don Mateo, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang pagnanais na bumawi ay hindi nawala. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang magtagumpay, kundi upang magiganti. Bawat araw, aaralan niya ang mundo ng pananalati, ang mga galaw ng merkado, ang mga laro ng kapangyarihan. Bawat desisyon, bawat hakbang ay may layuning gumawa ng landas, pabalik sa Pilipinas, pabalik sa mga Alcantara. Si Ethan, sa kanyang paglaki, ay naging saksi sa pagbabago ng kanyang ina. Mula sa isang malungkot na babae na minsan ay umiiyak sa gitna ng gabi, nakita niya itong maging isang matatag at walang kinikilalang negosyante. Nakita niya ang mga pilat sa balat ng kanyang ina at ang mga pilat na hindi nakikita sa kanyang puso. Pagaman, hindi niya alam ang buong kuwento ng kanyang ama, naramdaman niya ang lalim ng sakit at sakripisyo ng kanyang ina. Hindi ko na kailanman hahayaang saktan ka, nanay, bulong ni Ethan sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ng kanyang ina na nagtatrabaho sa kanyang office sa loob ng gabi. Ang kanyang batang isip ay nagsimulang magtanim ng binhi ng paghihiganti, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ina, para sa lahat ng mga ina na inapi, at para sa mga anak na ipinanganak sa pait at kahihiyan. Kung mayroon kang mahiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Itinago ni Victoria ang lahat ng mga detalye ng nakaraan mula kay Ethan. Ngunit ang kanyang mga aksyon, ang kanyang determinasyon, at ang kanyang matinding pagmamahal sa kanya ay nagbigay kay Ethan ng isang malalim na pag-unawa sa isang bagay. May isang napakalaking kawalang katarungan na kailangang ituwid. Ang Geneva, na dapat sana'y kanlungan, ay naging training ground. Ang bawat aralin sa negosyo ay tila isang aralin sa digman. Ang bawat pagkakataon ay tila isang piyesa sa isang malaking chess game. Ang pait ng nakaraan ay naging gabay, ang apoy na sumunog sa kanilang tahanan ay tila nagsilbing apoy na nagpapatigas sa kanilang kalooban. Hindi ko nahahayaang may api sa iyo, anak ko, sumpa ni Victoria, habang hinahaplos ang pisngi ni Ethan na natutulog. Ang kanyang mga mata ay matatalin, at ang kanyang puso, pagaman may lalim ng sakit, ay puno ng matinding pagmamahal at determinasyon. Pabalik tayo. At pagbabayaran nila ang lahat. Ang diwang iyon ay unting lumago sa puso ni Ethan. Ang kanyang inosenteng mga mata ay nagsimulang matuto at ang kanyang isip ay nagsimulang magplano. Ang
nakikitang pamana ng pait ay hindi lamang naging isang alaala, kundi isang pwersa na magdidikta sa kanilang kinabukasan. Ang apoy ay humupa, ngunit ang mitsa ng paghihiganti ay muling sinindihan, at ito ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang sumiklaw. Sa isang mataas na tower ng salamin at bakal sa gitna ng Geneva, Switzerland, kung saan ang malamig na hangin mula sa lawa ay bumubulong ng mga kwento ng kayamanan at kapayapaan. Matatagpuan ang pusod ng bagong imperyo ni na Victoria, de la Cruz at Ican. Ang opisina ni Victoria, na may panoramic view ng Mont Blanc at ng makasaysayang syudad, ay isang selyo ng kanyang tagumpay. Dito, sa ilalim ng gabay ni Don Matthew Fernandez, ang dating Isabel Reyes, ay lubusang nagbagong anyo. Ang mga alaala ng barangay Sampaguita, ang init ng palengke, at ang pait ng pagpapahiya ay tila nilamon ng hamog ng Alps. Ngunit ang mga bakas nito ay nakaukit pa rin sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Si Victoria, na ngayon, ay isang babaeng matikas may matatalim na mata, at tila balot sa isang baluti ng di mapitan na pagiging profesional, ay naging CEO ng Monteo Global Investments. Ang kanyang bawat kilos ay kalkulado, bawat salita ay may timang. Sa mga boardroom sa buong Europa, siya ay kinatatakutan at iginagalang. Ang kanyang dating pagiging sensitibo at emosyonal ay pinalitan ng isang malamig na lohika at di madinag na pagpupursige. Ngunit sa mga tahimik na gabi, habang nakatitig sa mga ilaw ng syudad, ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot. Ang mga peklat sa kanyang braso ay paalala ng apoy na sumunog sa kanyang lumang buhay. Ngunit ang mas malalim na peklat sa kanyang puso ay ang nagpaalala sa kanya ng dahilan ng kanyang pagbabago. Si Ethan, sa kanyang paglaki, ay naging isang kahanga, ang refleksyon ng kanyang ina at ng impluwensya ni Don Mateo. Mula sa pagiging isang inosenteng batang lalaki, lumaki siya bilang isang matalino, mapagtanong, at labis na determinadong binata. Kinakain niya ang mga libro tungkol sa ekonomiya, batas, at strategiya ng negosyo, na parang isang butong na nilalang. Si Don Mateo, na naging isang surrogate grandfather figure, ay masigasig na nagbahagi ng kanyang karunungan. Hindi lamang ang mga legal at etikal na paraan ng pagnanegosyo, kundi pati na rin ang madilim na sining ng manipulasyon at paniniktik na ginagamit ng mga makapangyarihan sa mundo. Ang kaalaman, Ethan, sabi ni Don Mateo isang beses, habang nakaupo sila sa isang lumang library na puno ng mga libro, ay kapangyarihan. Ngunit ang alam kung paano ito gamitin, iyon ang punay na sinin. Tinuruan niya si Ethan kung paano basahin ng mga financial report na parang mga liham ng ibig o digmaan, kung paano hanapin ang mga butas sa isang imperyo, at kung paano samantalahin ang kahinaan ng kalaban. Ang mga aral na ito ay hindi lamang theoretical. Si Ethan ay sumasali sa mga board meeting, nagmamasid sa kanyang ina, at minsan pa nga ay tahimik na nagbibigay ng mga input na nakakagulat sa kanilang katumpakan at lalin. Kahit na siya ay isang teenager pa lamang. Alam ni Ethan ang malalim na pait sa likod ng kanilang bagong buhay. Naramdaman niya ang bigat ng lihim na pinilit itago ng kanyang ina. Pagaman hindi kailanman tahasang sinabi ni Victoria ang pangalan ni Lindro Alcantara, ang kanyang paghihirap, ang kanyang determinasyon, at ang kanyang matinding pagmamahal ay nagpahiwatig sa kanya ng isang malaking kawalang katarungan. Ang mga pilat sa balat ni Victoria ay nagsalita ng higit pa sa anumang salita. At sa puso ni Ethan, dahang namuo ang isang matinding panata, hindi lamang niya kailangan bumangon, kundi kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang ina. Ang plano ng paghihiganti ay nabuo sa paglipas ng maraming taon. Tulad ng isang masalimut na orasan, bawat piyesa ay maingat na inilagay
Sa pamamagitan ng Monteo Global Investments, sinimulan nilang subaybayan ang Alcantara Group. Ang isang dedikadong team ng mga analyst at investigator sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Victoria at Don Maitio ay gumubol ng mga taon sa pagkalap ng impormasyon. Nalaman nila ang mga maling desisyon ni Leandro, ang kanyang pagiging pabaya sa pamamahala, ang paglustay ng kayamanan ni Bianca, at ang dahang pagguho ng pundasyon ng isang imperyo na itinatag ng Doña Elena. Ang kayabangan ng magpapabagsak sa kanya, Ethan, sabi ni Victoria, habang pinagmamasdan nila ang isang report na nagdetalye ng isang malaking pagkalugi ng isang subsidiary, ang Alcantara Group. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang paakala na siya ay di malulubog ang kanyang magiging katapusan. Si Ethan ay tumango. At Ayo, ang magiging martilyo, nanay. Ang relasyon ni Victoria at Ethan ay isang masalimuot na tapestry ng pag-ibig, paggalang, pait, at isang nakatagong pagtatakot. Mahal na mahal ni Victoria si Ethan, at ang kanyang pagiging matatag ay para sa kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagtatago ng damdamin, tila may pader na bumalot sa kanya, na kahit si Ethan ay hirap abutin. Gusto ni Ethan na ipagmalaki siya ng kanyang ina, na makita ang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na bihira niyang makita. Ngunit sa paghahanap ng pagmamalaki, na yon, tila hinahayaan niya ang kanyang sarili na lamunin ng lamig ng ina, ang lamig na dulot ng pait ng nakalaan. Sigurado ka ba rito, Ethan? Tanong ni Victoria, isang gabi. Habang naglalakad sila sa gilid ng lawa, ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Malaki na si Ethan noon, nasa kalagitnaan ng kanyang 20s, at handa nang humarap sa mundo. Ang Monteo Global Investments ay naghahanda para sa kanilang pinakamalaking pagpapalawak sa Asya. Oo. Nanay, tugon ni Ethan. Ang kanyang tinig ay matatat. Ang Alcantara Group ay hinog na. Ang kanilang mga assets ay nabibili na sa discount. Panahon na para bumalik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila nakikita na niya ang mga tore ng Manila. Hindi ito isang paglalakbay pabalik sa isang tahanan, kundi isang paglalakbay upang isara ang isang kabanata ng pait at magsimula ng bago. Ang pagiging Ethan de la Cruz, isang matagumpay at walang kinikilalang zero, ay ang kanyang disbis, ang kanyang baluti. Ngunit sa ilalim nito, ang batang si Elias ay nananatili na may dalang mga sugat ng ina at ng kanyang sariling pagnanais para sa katarungan. Sa sumunod na linggo, inihanda ni Ethan ang kanyang pagbabalik. Ang kanyang desisyon ay isipan ng mabuti. Bawat hakbang ay maingat na plinano. Nakausap niya ang mga board members, ang Monteo Global Investments. Ilatag ang kanyang strategiya sa isang paraan na walang makakakitaan ng kanyang personal na motibo. Ang kanyang pagiging genius sa negosyo ay hindi maikakala. Habang paalis siya sa Geneva Airport, umarap siya kay Victoria. Nagyakap sila. Sa yakap na yon, may pait, may asa, at may takot. Mag-ingat ka, anak, bulong ni Victoria, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Hindi madali ang laban na ito. Huwag kang alala, nanay, sabi ni Ethan. Pinahid ang luha na umagos sa pisngi ng kanyang ina, isang bihirang pagpapakita ng emosyon mula rito. Pabawiin natin ng lahat. At sa paghakbang ni Ethan sa pribadong jet, bitbit ang pasanin ng nakaraan at ang pangako ng hinaharap, iniwan niya si Victoria na nakatayo. Iisa sa gitna ng malamig na hangin ng Gineta.
Ang mga ilaw ng syudad ay tila bumubulong ng kanyang pangalan, Isabel, Victoria, at ang pangako ng paghihiganti ay lumipad kasama ng kanyang anak, patungong Pilipinas. Ang pagbabalik ng Ahanino ay nasimulan na. Ang mga ilaw ng syudad ng Maynila ay sumalubong kay Ethan de la Cruz, hindi bilang isang mainit na pagtanggap, kundi bilang mga kumikinang na target sa kanyang dahang pagwasak sa isang imperyo. Sa lalong madaling panahon ng kanyang pagdating, ang Monteo Global Investments, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay naging isang puwersang hindi maikakaila sa lokal na merkado. Ang kanyang reputasyon bilang isang financial genius mula sa Europa ay nauna na sa kanya, at ang bawat pahayag niya sa presko desisyon sa boardroom ay pinagtutuunan ng pansin. Hindi nag-aksaya ng panahon si Ethan. Ang kanyang mga hakbang ay kalkulado at walang awa. Ang Alcantara Media Holdings, na dati isang behemoth sa media at entertainment industry, ay nagsimulang makaramdam ng matinding pressure. Sa una, nagsimula si Ethan sa mga strategic acquisitions. Isang subsidiary ng Alcantara na nakatuon sa digital content, ang biglang nakuha ng isang kumpanyang hindi kilala na konektado sa Monteo. Sumunod ay isang malaking stake sa isang TV network na dati kakumpetensya ng Alcantara, na biglang nagpasya na pull out ang lahat ng kanilang advertising mula sa mga platform ni Lindro. Ang mga balita ay kumalat tulad ng Wothar, Monteo Global Investments, ang bagong player na hindi dapat balewalain. Ginamit ni Ethan ang mga komplikadong financial instruments upang manipulahin ang stock market, dahang binabawasan ang halaga ng shares ng Alcantara Group. Nagpasimula rin siya ng agresibong kampanya sa media sa pamamagitan ng kanyang bagong nakuha na network na naglalanda ng mga alleged poor management practices at critical dealings sa loob ng Alcantara, na nagpapababa ng kumpiyansa ng investor. Ang mga dating loyalista ni Lindro ay nag-alilangan, at ang ilan ay tahimik na lumipat sa Monteo, dala ang sensitibong impormasyon. Sa kabilang banda, si Lindro Alcantara ay nagkakagulo. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang dati matatag na imperyo ay parang gawa sa buhangin na tinatangay ng hangin. Ang mga ulat ng pagkalugi ay nagiging araw na balita. Ang mga board meetings ay puno ng tensyon, kung saan ang mga direktor ay nagtatanong sa kanyang kakayahan. Ngunit si Lindro, sa kanyang likas na kayabangan, ay hindi makita ang sarili niyang kapintasan. Palibhas ay naiinggit lang sila. Hindi nila matanggap na ang Alcantara ang pinakamalaki, sigaw niya isang gabi. Habang nakaupo sa kanyang malaking mesa sa opisina, na napapalibutan ng mga walang laman na bote ng whiskey. Ang kanyang mukha ay pamumula, ang kanyang mga mata ay nanliliit. May mga bagong player lang na nagpapabida. Hindi nila kayang pabagsakin ang pinaghirapan ng pamilya ko, ngunit ang katotohanan ay unting lumalalim. Ang pagiging pabaya ni Lindro sa pamamahala, ang kanyang pagiging abala sa kanyang social life at ang kanyang mga bisyo ay naging dahilan ng kanyang pagiging bulag sa tunay na sitwasyon. Ang kanyang mga desisyon ay naging dalos, umaasa sa swerte kaysa sa diskarte. Ang mga payo ng kanyang mga finance officer ay kanyang ibinasura. Tinawag silang duwag at walang pananampalataya. At nandoon din si Bianca. Habang lumalala ang sitwasyon pinansyal ni Lindro, ang pagiging materialistiko ni Bianca ay lalong nagpakita. Hindi na siya aatubiling humingi ng mga mamahaling regalo, magplano ng mga top na bakasyon at invest sa kanyang mga sariling negosyo, na kadalasan ay walang pakinabang gamit ang pera ni Lindro. Bakit ka aalala? Diyan.
Tayo ang Alcantara. Wala tayong problema sa pera. Palagi niyang sinasabi. Habang dahang inuubos ang pondo na sana'y magagamit ni Lindro para sa krisis. Ang mga huling natitirang asset ng Alcantara ay unting nawawala, hindi lang dahil kay Ethan, kundi pati na rin sa loob. Mula sa kanyang opisina sa Geneva, pinapanood ni Victoria de la Cruz ang bawat paggalaw ng kanyang anak sa screen ng kanyang computer. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang nakikita ang mga headlines na nagdedetalye ng pagguho ng Alcantara Group. Isang bahagi niya ay nakakaramdam ng matinding pagmamalaki at kasiyahan ang kanyang plano. Ang kanyang paghihiganti ay unting nagiging katotohanan. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang larawan ni Ethan sa pahayagan, ang kanyang matatalin na tingin at ang lamig sa kanyang mga mata, may isang kirot na dumadapo sa kanyang puso. Ang pait ng nakaraan ay nagiging lason. Anak ko, bulong niya sa sarili, habang hinawakan ng lumang pilat sa kanyang braso. Nais niyang makita si Ethan na magtagumpay. Oo. Ngunit, nais din niyang makita siyang malaya mula sa kadena ng puot na siya mismo ang nagtanin. Ang mga tumirang paghaharap ni Ethan at Lindro ay nagiging mas madalas at mas masakit. Sa isang press conference para sa paglulunsad ng isang bagong project, ang Monteo, nakita ni Lindro si Ethan na nakatayo sa entablado. Kumikinang sa kanyang puting suit, ang kanyang aura ng kumpiyansa ay nakakasilaw. Napuno ng galit ang dibdib ni Lindro. Isig de la Cruz, tanong ng isang reporter, may mga balita po na ang Monteo ay interesado rin sa nalalabing area ng Alcantara Group. Mayroon po ba kayong komento? Ngumiti si Ethan, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang Monteo Global Investments ay laging bukas sa mga oportunidad na magpapalago sa ating portfolio at magbibigay ng halaga sa ating mga stakeholder. Ang Alcantara Group, sa kasama ang palag, ay tila nawalan na ng direksyon. Sa panahon ngayon, ang merkado ay walang awa sa mga pabaya at sa mga nagkukunwaring malakas. Ang pagbabayad ng utang, ang pagbabayad ng sahod, ang pagkalugi ng mga subsidiary. Hindi na ito maitatago. Ang kanyang mga salita ay tila punyal na tumagos sa puso ni Leandro. Ano ang alam niya? Anong ni Leandro sa sarili? Paano niya nalaman ang tungkol sa mga utang? Sa isa pang pagkakataon, nagkaroon sila ng opisyal na negosasyon sa isang boardroom para sa pagkuha ng isang printing press na dating aari ng Alcantara. Si Ethan ang pinuno ng delegasyon, ang Mondeo, habang si Leandro naman ay halata na ang pagod at frustration. Ang pressure na iniaalok ninyo ay napakababa, Mr. De La Cruz. Singal ni Leandro, ang kanyang boss sa nanginginig. Ang printing press na iyan ay halaga ng dugo at pawis ng pamilya ko. Tiningnan ni Ethan si Leandro nang walang anumang emosyon. Mr. Alcantara, ang halaga ng isang bagay ay depende sa kung gaano kahanda itong panindigan. Sa kaso ng inyong pamilya, tila hindi ninyo ito kinilala. Ang dugo at pawis, yan ay para sa mga taong talagang naghirap upang bumuo ng isang bagay, hindi para sa mga nagmana at nagpabaya. Pumuntong, inina si Ethan, tila nakikipag-usap sa isang bata. Huwag kayong alala, Mr. Alcantara. Sisiguraduhin naming magagamit namin ng tama ang arian na ito. Hindi namin ito pababayaan, tulad ng ginawa ng ilang tao sa kanilang mga mahalagang pamana o sa kanilang obligasyon. Ang huling salita ni Ethan, obligasyon, ay tumagos kay Leandro. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng kaba, tila may malalim na koneksyon ang sinasabi ng binata sa isang bagay sa kanyang nakaraan na matagal
na niyang kinalimutan. Ngunit ang kanyang kayabangan at ang kanyang galit sa paa ng pakikitag, usap ni Ethan, ay mas nangingibabaw. Sino ka para pagsabihan ako? Umalingaw ang galit ni Leandro. Alam kong may gusto kang iba. Kung ano man ang ginagawa mo sa kumpanya ko, ngumiti si Ethan. Ang gusto ko lang, ni Sir Alcantara, ay katarungan sa merkado. Ang kumpanyang ito, Alcantara Media Holdings, ay sumisimbolo ng isang uri ng pagkaluma, ng isang uri ng pamamahala na wala ng lugar sa modernong mundo. Panahon na para turn over ang pahina. Ang pagkamuhi ni Leandro kay Ethan ay hindi lamang dahil sa negosyo. Ito ay isang instinctive, visceral na galit. Sa tingin niya kay Ethan, nakikita niya ang kanyang sariling kabataan ng parehong matalas na isip, ang parehong nakakainis na kumpiyansa, ang parehong arogansya. Ngunit ngayon, siya ang biktima. Ang masakit pa, parang may isang pamilyar na kislap sa mga mata ni Ethan, isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang inalis sa kanyang isipan. Hindi niya lang malaman kung ano. Samantala, nagpa siya si Bianca na ayusin ang sarili niyang exit plan. Abang patuloy na nagkakagulo si Leandro sa kanyang lumulubog na imperyo, umpisa siyang ilipat ang malaking halaga ng pera sa kanyang mga personal na account. Para sa emergency, sabi niya kay Leandro, para may makumapat tayo kung sakaling dalagang mawala ang lahat. Ngunit ang totoo, sinisigurado niya lang ang kanyang sarili, handang iwan si Leandro sa oras na hindi na ito magkaroon ng pakinabang sa kanya. Ang kanilang maranyang pamumuhay ay nagpapatuloy, ngunit ang pondo ay nagmumula na sa kanyang emergency fund, ang mga pondo na dapat sana ay para sa kumpanya. Unting nahulog si Leandro sa isang balon ng desperasyon. Ang alkohol ay naging kanyang tanging kasama, at ang kanyang telepono ay puno ng mga tawag mula sa mga bangko, mula sa mga creditors, mula sa mga naghihintay ng sahod. Ang kanyang dati makintab na opisina ay naging isang madilim na silid na puno ng usok ng sigarilyo at tait. Ang kanyang imperyo ay nasa bingit ng pagguho, at ang taong nasa likod nito ay nakatingin lang sa kanya ng walang kasing lamig na mga mata. Ang paghaharap ng mga titik ay nagiging isang malagim na katotohanan pa kay Leandro Alcantara. Ang huling pako ay naipukpok na sa kabaong ng Alcantara Media Holdings. Sa opisyal na pahayag, kinumpirma ang pagkalugi ng kumpanya at ang napipintong pagkuha nito ng Montel Global Investments. Para kay Leandro Alcantara, ang balitang ito ay hindi lamang isang pagbagsak sa negosyo, kundi isang malalim na paghiwa sa kanyang pagkatao, sa kanyang buong pagkarao. Nakaupo siya sa kanyang malaking opisina sa tuktok ng Alcantara Tower, ang pwestong dating sa gisag ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Ngunit ngayon ay tila isang madilim na selda. Ang sahig ay puno ng mga basag na bote ng whiskey. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay bumabalot sa hangin. Ang sikat ng araw na dating nagpapakinang sa kanyang mundo ay ngayon ay tila naging isang mapait na liwanag na naglalantag lamang ng kanyang kabiguan. Wala na ang lahat, bulong niya. Ang boses ay garaldal at halos hindi na makilala. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang litrato ni Ethan de la Cruz na nakalagay sa isang pahayadan na nakakalat sa sahig. Ang ngiti ni Ethan, ang kanyang kumpiyansa, ang kinang sa kanyang mga mata, lahat na niyon ay parang lason na dumadari sa bawat ugat ni Leandro. Siya ang may gawa nito. Ang bastos na iyan, ang aroganting iyan, ang bawat pagkatalo sa negosyo ay hindi niya tinatanggap bilang bunga ng kanyang kapabayaan, kundi bilang personal na panunukso ni Ethan. Ang galit ay kumukulos sa kanyang dibdib.
mas matindi pa sa anupamang dalit na kanyang naramdaman. Ang pangalan ni Ethan de la Cruz ay naging sanhi ng kanyang bangungot. Pinagsisisihan niya ang bawat sandali ng ugnayan kay Ethan, ang bawat salita, ang bawat pagharap. Ang binataang sumira sa kanyang pamana, sa kanyang reputasyon, sa kanyang sarili. Hindi niya ito mapapalambas. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Ethan habang siya ay nagkakalat. Sa kainitan ng kanyang pagkaalala at galit, habang ang alak ay lalong nagpapalabnaw sa kanyang pag-iisip, isang nakakatakot na ideya ang nabuo. Hindi ito isang ideya ng pagbangon muli, kundi isang huling, desperadong pagtatangka upang makabalik. Upang sirahin si Ethan, tulad ng pagsira ni Ethan sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Scroll siya sa kanyang contact list. Hinahanap ang isang pangalan na matagal nang hindi niya tinatawagan, isang contact na para lamang sa mga espesyal na sitwasyon. Alisin mo siya. Ang huling salita niya sa tawag, ang boses, ay malamig at puno ng pagkapot. Gusto kong mawala siya. Walang maiiwan. Ito lang ang paraan para malinis ang pangalan ko, para maibalik ang lahat ng kinuha niya sa akin. Hindi na siya abal lang isipin ang moralidad ng kanyang utos. Para sa kanya, ito ay isang digmaan, at sa digmaan, walang kuwang para sa awa. Ang lahat ng pagkapahiya, ang lahat ng kabiguan, ang lahat ng galit ay naipon sa iisang utos, kamatayan. Kinabukasan, isang gabi na puno ng pangako sa isang mataong bahagi ng Makati. Tapos na si Ethan de la Cruz sa isang high-profile na business dinner at nagmamaneho pa uwi. Ang kanyang isip ay abala pa rin sa mga estratihiya. Ang kanyang kaluluwa ay pagod na sa kanyang patuloy na pakikipaglaban, ngunit ang layunin ay nasa abot, kamay na. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniisip ang nalalapit na tagumpay. Bigla, mula sa kadiliman ng isang iskinita, sumulpot ang isang itim laban. Ang mga ilaw nito ay nakasisilaw, at bago pa man mag-prehisto sa utak ni Ethan ng panganib, narinig niya ang malakas na pagsabog ng putok ng baril. Sunod. Ang kanyang sasakyan ay nyanig. Ang salamin ay nagkabasag. Sinubukan niyang ipihit ang manibela, ngunit isang matalim na kirot ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang balikat ay tinamaan. At pagkatapos, ay isa pa sa kanyang dibdib. Isang matinding sakit ang kumalat sa buong katawan niya, tila nagliliyab ang kanyang mga ugat. Ang gulong ng kanyang sasakyan ay pumalahaw habang nawalan ito ng kontrol, bumangga sa isang poste, at pagkatapos ay tumigil. Ang mga salamin ay basag. Ang metal ay yupi. Tugo ang agad na bumulwak mula sa kanyang mga sugat, kumalat sa kanyang danit sa upuan. Ang mundo ay kumikot, at ang mga tunog ay naging malabo. Ang huling nakita ni Ethan ay ang mga anino na lumabas mula sa van, ngunit hindi niya na maramdaman ang takot. Ang lahat ay naging itin. Ang balita ng pamamaril ay mabilis na kumalat. Agad na dinala si Ethan de la Cruz sa pinakamalapit na ospital, ang St. Luke's Medical Center, sa kritikal na kondisyon. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling gumawa ng lahat ng kanilang makakaya upang iligtas ang buhay niya. Ang mga sugat ay malubha, at malaking dami ng dugo ang nawala sa kanya. Kailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo. Sigaw ng isang doktor. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ngunit may isang problema. Doktor,
Ang pasyente ay may negative blood tare, sabi ng isang nurse, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Ito ay napakabihira at wala tayong sapat na supply sa blood bank. Ang doktor ay nag-isip. Hanapin niyo sa National Blood Donor Database. Kailangan natin ng kaagad na match. Sa loob ng ilang minuto, ang database ay nagbigay ng isang pangalan. Nagulat ang nurse sa kanyang nakita. Doktor, mayroong isang match. Isang perpektong match. Leandro Alcantara. Ang pangalan ay umalingaw sa silid ng emerhensya. Si Leandro Alcantara, ang kalaban sa negosyo ni Ethan, ang lalaking nasa bingit ng pagbagsak. Ang doktor, bagamat nagulat, ay alam na walang oras para sa mga personal na damdamin. Kailangan nilang iligtas ang buhay ng pasyente. Agad niyang utos na tawagan si Doña Elena Alcantara, ang ina ni Leandro, na may malakas na impluwensya at koneksyon. Nang dumating si Doña Elena sa ospital, ang kanyang mukha ay putla at puno ng takot. Hindi lamang sa balita ng pamamaril ni Ethan, kundi dahil sa isang lihim na matagal na niyang iniingatan. Matapos malaman ng tungkol sa pangalan ni Ethan de la Cruz at ang matinding pagkapuot ni Leandro dito, umpisa siyang mag-imbestiga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang bagay sa mga mata ni Ethan na nagpapaalala sa kanya ng isang nakalimutang nakaraan. Ang kanyang investigasyon na ginawa ng tahimik at lihim ay nagbigay sa kanya ng mga nakakagulat na impormasyon. Padad siyang nagtungo sa silid kung saan nagpapahinga si Leandro, na nakahiga sa kama, balisa at pinagpapawisan. Ang kanyang hangover ay lalong lumala sa takot at pagkalito na dala ng balita ng pamamaril. Anak ko, kailangan kitang makausap, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay seryoso. Si Ethan de la Cruz, siya ang iyong anak. Siya si Elias. Hindi makapaniwala si Leandro. Ano ang sinasabi ninyo, inay? Paliw na ba kayo? Siya ang kalaban ko, ang sumira sa akin. Hindi mo naiintindihan, Leandro, patuloy ni Doña Elena. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Matagal ko nang sinubaybayan si Ethan. Ang lahat ng impormasyon. Ang dinitest, kinumpirma ng dinitest. Siya si Elias. Ang anak mo kay Isabel. Ang mga salita ay tumama kay Leandro na parang kidla. Si Elias. Ang batang itinakwil niya, ang batang hindi niya kinilala, ang batang pinaniniwalaan niyang anak ng iba. Ang batang iniwan niya sa kahirapan, kasama ang kanyang ina. Ang lahat ng alaala ay bumalik ng sunod-sunod, tulad ng isang mabilis na pelikula. Ang mukha ni Isabel, ang kanyang mga mata na puno ng sakit. Ang maliit na sanggol na itinakwil niya. At ngayon, ang batang iyon, si Elias, ay si Ethan. Ang lalaking sinira ang kanyang imperyo. Ang lalaking pinapapatay niya. Hindi totoo yan. Bulong ni Leandro, ang kanyang sariling boses ay halos hindi na niya marinig. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang alak ay nawala sa kanyang sistema, napalitan ng isang matinding pangingilabot. Ang utos na ibinigay niya kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang hiling na alisin mo siya ay hindi lang para sa kanyang kalaban sa negosyo. Ito may para sa kanyang sariling dugo. Ang pagka-realize ay sumira kay Leandro sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang mga kamay niya ay nangingihig. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Pinapapatay ko ang sarili kong anak. Ang kanyang isip ay patuloy na bumubulong. Tila isang sumpa.
Ang pait ng kanyang mga aksyon ay mas matindi pa sa anumang kabiguan na kanyang naranasan. Ang kayabangan, ang puot, ang kapabayaan, lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa puntong ito, kung saan ang kanyang sariling anak, ang biktima. Ngunit sa gitna ng matinding sakit na ito, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Isang maliit na kislap ng pagtubos. Mayroon pa siyang magagawa. Inay, ang dugo. Kailangan niya ang aking dugo. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng desperasyon, ngunit may isang di pangkaraniwang lakas. Ako ang magbibigay. Iligtas natin siya. Hindi niya alintana kung ano man ang mangyari pagkatapos. Ang tanging nais niya ay mailigtas ang buhay ng anak na matagal na niyang itinakwil. Inaladkad siya ng mga nurse at doktor sa blood donation room. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ngunit ang determinasyon ay naroon. Habang dumadaloy ang kanyang dugo sa tubo patungo sa katawan ni Ethan, isang bigatang unting nawawala sa kanyang dibdib. May ginawa siyang tama, sa wakas. May ginawa siyang kabutihan para sa kanyang anak. Ngunit ang oras ng kanyang pagtubos ay panandalian lamang. Habang nasa kama siya at nagpapahinga matapos ang pagbibigay ng dugo, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis na sinundan ng isang detective. Leandro Alcantara, sabi ng detective, ang kanyang boses ay seryoso. Inaresto ka namin sa kasong attempted murder. May mga testigo at ebidensya na uugnay sa iyo sa pamamaril kay Ethan de la Cruz. Walang pagtutol si Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ngunit hindi na sa takot, kundi sa isang matinding pagtanggap. Napangiti siya, isang mapait na ngiti. Ang batas ay nagagana na. Ang kanyang mga kasalanan ay unting nabubunyad. Nang palabas na si Leandro sa ospital, pinosas, at nakapaligid ang mga pulis, nakita niya ang isang figura na nakatalo sa dulo ng pasilyo. Si Victoria de la Cruz. Si Isabel. Ang babaeng matagal na niyang sinaktan, ang ina ng kanyang anak. Nakatingin lamang ito sa kanya, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit may isang malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumapit. Ngunit ang kanyang presensya ay nagsilbing isang huling paalala kay Leandro ng lahat ng kanyang nawala at lahat ng kanyang sinira. Ang pamana ng katubusan ay nasa kuko na niya, ngunit sa pinakamadilim na paraan. Matapos ang gulo at ang mapait na katotohanan na nagpabagsak sa kanyang mundo, si Leandro Alcantara ay inilagay sa kulungan. Ang dating hari ng media na nasanay sa karangyaan at kapangyarihan ay ngayon nakaratay sa isang malamig, masikip na selda. Ang mga pader ay kulay abo, ang amoy ay mabigat, at ang tanging tunog na gumagambala sa katahimikan ay ang ingay ng mga kandado at ang malakas na sigaw ng ibang bilanggo. Nawala ang kanyang suit na gawa sa mamahaling tela na palitan ng kulay kape na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang dating matangkad at malakas na katawan ay tila lumiit. Ang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng malalim na pagod at kalungkutan. Sa mga unang buwan, ang galit at pagkabigo ang namayani sa kanyang puso. Sinisisi niya ang lahat, si Ethan, si Victoria, ang tadhana, maliban sa sarili niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at linggo, habang ang kadiliman ng selda ay nagiging tanging kasama niya, nagsimulang pumigla sa ang kanyang isip. Ang mga alaala ay bumalik, hindi na bilang mga fragments, kundi bilang isang buong, malinaw na pelikula.
Nakikita niya ang mukha ni Isabel na puno ng sakit, ang batang Elias na kanyang itinakwil, ang kanyang sarili na puno ng kayabangan at kawalang pakialam. At ang pinakamasakit sa lahat, ang utos na patayin ang sarili niyang dugo. Ang dugo na nagpatak sa kanyang anak, ang dugong nagligtas dito. Ang bawat detalye, bawat pagkakamali, ay nagpapahirap sa kanya. Ang kayabangan niya ang nagbulag sa kanya, sa katotohanan, ang pagmamahal ni Isabel. Ang kanyang takot sa kahihiyan ang nagtulak sa kanya na itakwil ang sarili niyang anak. Ang kanyang pagkapuotang unjok sa kanya sa krimen. Unti-unti, ang galit ay napalitan ng malalim na pagsisisi. Ito ay hindi lamang aalala sa kanyang kalayaan o sa kanyang reputasyon, kundi isang tunay na pagdurusa ng kaluluwa. Ang kanyang paghiga sa gabi ay puno ng mga panalangin, hindi para sa sarili, kundi para sa kapatawaran mula kay Elias, kay Isabel, at sa Diyos. Ang dating walang pusong si Leandro ay naghahanap ng katubusan sa pinakamadilim na sulok ng kanyang buhay. Ang kanyang kaluluwa ay naging isang bukas na sugat at ang tanging lunas ay ang pagtanggap ng kanyang kasalanan. Naging tahimik siya, sumusunod sa mga patakaran, at nagtatrabaho sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga kamay na dating nagmamaneho ng milyong negosyo ay ngayon naglilinis ng mga pasilyo, nagtatabas ng mga damo, isang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba. Samantala, sa labas ng mga pader ng kulungan, nagpatuloy ang buhay. Si Victoria de la Cruz ng dating Isabel Reyes ay humina ng malalim lang makita niya si Leandro na inilalabas sa ospital. Walang luha, walang sigaw, tanging isang malalim na pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Ngunit hindi niya hinayaan na ang puot, ang mamayani. Ang kanyang sakit at karanasan ay naging inspirasyon. Gamit ang kanyang yaman at impluwensya mula sa Mondeo Global Investments, itinatag niya ang puso ng Ina Foundation. Ang puso ng Ina Foundation ay hindi lamang isang simpleng tawang gawa. Ito ay isang santuaryo para sa mga inang singlan at pinabayaan, mga kababaihang dumanas ng kahihiyan at kalungkutan tulad niya. Nagbibigay ito ng legal na tulong, trabaho, edukasyon, at suporta sa psikolohiya. Bawat ina na tinutulungan niya ay tila isang salamin ng kanyang sarili, at bawat ngiti ng mga bata ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Si Victoria, na dating kinailangang magtago ng kanyang damdamin sa mundo ng negosyo, ay natagpuan ang tunay na kaligayahan sa pagpapakita ng kanyang puso. Ang kanyang dating malamig na pagkatao ay unting lumambot, at sa bawat pagtulong, tila may nawawalang piraso sa kanyang kaluluwa ang nabubuo. Ang foundation ay naging kanyang pamana. Isang patunay na ang sakit ay maaaring maging simula ng isang bagay na mas malaki, mas makabuluhan. Si Isan de la Cruz naman, ang dating Elias, ay mabagal na nagpapagaling mula sa kanyang mga suga. Ang bala ay iwan ng pisikal na peklat sa kanyang balikat at dibdib. Ngunit ang emosyonal na sugat ay mas malalim. Ang katotohanan ng ang kanyang ama ang utos ang kanyang kamatayan, ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla at kalungkutan. Ngunit ang aalay ng dugo ni Leandro upang iligtas ang kanyang buhay ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag. Hindi niya maunawaan ang lahat. Ngunit alam niya na ang puot ay hindi na ang tamang daan. Sa mga araw ng kanyang pagpapagaling, usap siya kay Don Mateo, na naging amahan niya. Anak, ang paghihigandi ay tila alak, sabi ni Don Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Sa una ay nagbibigay ng lakas, ngunit sa huli ay nilalason ang iyong kaluluwa. Ang mga salita
ay tumatak sa isip ni Ethan. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang pagtatayo ng isang bagay na mas mabuti. Pinitawan niya ang malabal ng paghihiganti. Pinanumbalik niya ang Monteo Global Investments. Hindi lamang bilang isang interyon ng pera, kundi bilang isang tanglaw ng integridad, etika, at pananagutang panlipunan. Namuhunan siya sa mga sustainable na proyekto, itinataguyod ang kapakanan ng mga manggagawa, at tiniyak na ang bawat desisyon sa negosyo ay may puso at konsensya. Ito ay kabaligtaran ng dating Alcantara Group na itinatayo sa pundasyon ng kayabangan at kawalan ng pakialam. Si Ethan, na dating puno ng galit, ay natuto sa kanyang mga karanasan at sa paghihirap ng kanyang ina. Naging isang leader siya na may malasakit, isang innovator na may pananagutan. Maraming taon nang lumipas. Ang Alcantara Media Holdings ay matagal nang wala. Ang Monteo Global Investments ay naging isang powerhouse na kinikilala hindi lamang sa yaman kundi sa epekto nito sa lipunan. Ang puso ng Ina Foundation ay lumawak, nakatulong sa libong buhay. Si Ethan, na yon ay isang respetadong pinuno, ay nagpasyang bisitahin si Leandro sa kulungan. Ang hangin sa bilangguan ay malamig pa rin, ngunit hindi nagaanong masikip para kay Leandro. Ang kanyang buhok ay maputi na, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kapayapaan na wala sa kanya noon. Nakaupo sila sa isang maliit na mesa, sa isang bisita. Ama, sabi ni Ethan, ang salita ay umalingaw-ngaw sa pagitan nila, puno ng hindi mabilang na damdamin. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya si Leandro ng ganoon. Nagtaas ng tingin si Leandro, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos ay sa pag-asa. Elias, ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ko inaasa na bibisitahin mo ako. Malaming nangyari, sagot ni Ethan, ang kanyang tinig ay kalmado, walang bakas ng galit. Kailangan kong gawin ito. Hinawakan ni Leandro ang kanyang mga kamay sa mesa. Nanginginig. Wala ng araw na hindi ko pinagsisihan ang aking mga ginawa. Anak, ang bawat sandali ng aking pagkakulong ay isang parusa na aking tinatanggap. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ang pagtrato ko sa iyong ina. Ang pagtalikod ko sa iyo. Ang pag-utos ko sa iyong kamatayan. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Punay at walang pigil. Wala akong karapatang humingi ng kapatawaran. Tinitigan ni Ethan ang kanyang ama. Ang damdaming ito ay hindi simple. Ang sakit ng nakaraan ay hindi basta mawawala. Hindi ko kayang ganap na magpatawad. Ama, sabi niya, ang kanyang tinig ay malambot, ngunit matatag. Ang mga sugat ay malalim. Ngunit pinalaya ko na ang aking sarili mula sa gayit. Hindi ko nahahayaan na ang puot ang magpatakbo ng aking buhay tulad ng ginawa nito sa iyo noon. Huminga siya ng malalim. Ang pag-aalay mo ng dugo. Ang pagliligtas mo sa akin, ito ay hindi ko malilimutan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Leandro. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at pasasalamat. Hindi kumpletong kapatawaran, ngunit sapat na iyon. Sapat na iyon upang bigyan siya ng ginhawa sa kanyang huling mga taon, isang kislap ng pag-asa na ang kanyang pamana ay hindi lamang isang pamana ng pait. Salamat, anak, bulong niya. Matapos ang pagbisita, nagpatuloy ang buhay. Si Victoria at Ethan ay nagtulungan. Ang puso ng Ina Foundation ay nagiging isang pambansang kilusan at ang Monteo Global
investments ay nagpapatunay na ang negosyo ay maaring maging isang puwersa para sa kabutihan. Ang mga peklat ng nakaraan ay nanatili isang paalala ng mga pagsubok na kanilang dinaanan. Ngunit ngayon, ang mga peklat na yon ay hindi na nagdudulot ng sakit, kundi ng karunungan. Sa isang tahimik na gabi, habang nakatayo si Victoria at Ethan sa isang balkonahe, nakatanaw sa mga ilaw ng Manila, si Don Michael Fernandez ay pinagmamasdan sila mula sa malayo. Isang matamis ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang kanyang utang na loob ay nabayaran na, hindi lamang sa pagliligtas, kundi sa pagtulong upang mabuo ang isang bagong isang pamana ng katubusan, kung saan ang kagandahang, loob, at katarungan ang naghahari. Ang pamanang pait ay nagtapos, at nagsimula ang isang bagong pamana ng katubusan.